Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 36 hanggang 38 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa Kabanata 36, isiniwalat ni Arthur sa kanyang pamilya ang balak niyang maging isang adventurer bago pumasok sa Xerus Academy. Matindi ang naging pagtutol ng kanyang ina, si Alice, na labis ang pagkabigla at takot sa ideyang muli na naman siyang mawawala. Galing pa lamang sila sa masakit na karanasang inakala nilang patay na si Arthur, kaya't hindi matanggap ni Alice na ilalagay muli sa panganib ang anak. Ang kanyang emosyonal na pagtutol ay naging sanhi ng ingay sa bahay na napansin ni Vincent at Cynthia na nasa kabilang kwarto. Si Eleanor, ang bunsong kapatid ni Arthur, ay nagsimulang umiyak sa tensyon, lalo pang nagpapabigat sa sitwasyon. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina, mahinahong ipinaliwanag ni Arthur ang kanyang panig. Sinabi niyang hindi siya agad aalis at nais muna niyang maglaan ng oras kasama ang pamilya. Matapos ang 3 taong pananatili sa kaharian ng mga elf, pakiramdam niya ay marami siyang na-miss sa Sapin at sa buong Decathlon. Nais niyang maranasan ang pakikipagsapalaran tulad ng ginawa ng kanyang mga magulang noon bilang mga adventurer, at masubok ang mga kakayahang natutunan niya mula nang mapunta siya sa mundong ito. Si Reynolds, ang kanyang ama, ay mas maunawain at mas bukas sa ideya. Bagaman kinikilala rin niya ang panganib ng buhay adventurer, naiintindihan niya ang hangarin ni Arthur na mas lumago sa pamamagitan ng mga totoong karanasan. Habang nag-uusap, biglang naisip ni Arthur ang isang solusyon: paano kung may kasama siyang tagapangalaga o taga-subaybay sa bawat misyon? Bagamat muling tumutol si Alice sa simula, nakita ni Reynolds ang potensyal ng ideya at sinimulang ikonsidera ito. Matapos ang ilang sandali ng paglalambing ni Arthur, at ang kanyang pangakong babalik tuwing ilang buwan upang hindi masyadong mawalay sa pamilya, unti-unting lumambot ang puso ni Alice. Pinakalma rin ni Arthur si Eleanor, na akalang aalis na siya agad, at nangakong mananatili muna sa piling nila. Sinubukang tanungin ni Alice kung bakit kailangan pa niyang mag-adventure ngayon, at hindi na lamang pumasok sa paaralan kaagad. Ipinaliwanag ni Arthur na masyado siyang bata kumpara sa mga magiging kamag-aral sa Xerus. At baka mahirapan siyang makihalubilo kung ganoon. Nais niyang gamitin ang panahong ito para mas maging handa at mas maayos ang kanyang pagpasok sa eskwelahan. Unti-unti, nagsimulang maintindihan ni Alice ang dahilan ng anak, ngunit nagmungkahi pa rin na baka makatulong si Arthur sa ama sa halip na maglakbay. Ngunit tinanggap ni Reynolds ang desisyon ng anak, buong tiwala sa kakayahan at talino nito. Kinabukasan sa almusal, naging mas magaang ang usapan ng pamilya. Kinausap ni Alice si Reynolds tungkol sa pagkain nito ng mabilis, habang binibiro naman ni Vincent ang pagdahilan ng trabaho para lang makapag-party. Nang bumalik ang usapan kay Arthur, sinabi ni Alice na napagkasunduan na nilang payagan si Arthur na maging adventurer, ngunit sa ilalim ng ilang kondisyon. Una, maghihintay siya hanggang matapos ang kanyang kaarawan sa loob ng 3 buwan. Pangalawa, kailangang may bantay o tagapangalaga siyang kasama sa bawat misyon. At pangatlo, kailangang bumisita siya sa bahay kahit papaano tuwing 2 buwan, na pag-usapan din kung sino ang maaaring maging bantay ni Arthur. At ipinunto ni Vincent na baka wala naman talagang sapat na lakas para mapantayan si Arthur. Sa gitna ng usapan, pinatawan ni Eleanor ang lahat ng gayahin si Sylvie gamit ang tinidor. Biglang nagkaroon ng ideya si Reynolds, ang Twin Horns, ang grupong dating kasama ni Arthur sa pakikipagsapalaran, ay babalik mula sa kanilang Dungtion Expedition sa loob ng 2 buwan. Maaari silang pumili ng isa sa kanila bilang kasama ni Arthur sa kanyang mga misyon. Sa gulat ng lahat, pumayag si Alice at sinabing ito ay isang magandang ideya. Biniro naman siya ni Reynolds dahil sa pagkagulat nito na may magandang ideya siya. Sa huli, punong-puno ng kasabikan si Arthur sa posibilidad ng muling pagkikita nila ng kanyang mga dating kasama sa Twin Horns, sina Jasmine, Durden, Angela, Helen at Adam. Nagtapos ang kabanata sa isang masayang at puno ng pag-asa na tagpo, kung saan si Arthur ay isang hakbang na lang palayo sa pagsisimula ng panibagong yugto ng kanyang buhay. Isang yugto na pinagsasama ang kanyang hangarin para sa pakikipagsapalaran at ang pagmamahal at proteksyon ng kanyang pamilya. Sa kabilang dako,
Ang Kabanata 37, binisita ni Arthur si Vincent sa opisina nito, na labis na nagulat sa biglaang pagdating ng bata. Ipinakita ni Arthur ang isang kabigha-bighaning kabigatan ng loob na lampas sa kanyang murang edad. Magalang niyang hiningi ang tulong ni Vincent upang makuha ang ilang kagamitan, isang hooded na protective cloak, isang espada na akma sa kanyang laki, at isang maskara na kayang baguhin ang kanyang boses. Bagaman abala si Vincent sa paghahanda para sa ika-negatibo 10 anibersaryo ng Helstia Auction House, pumayag siyang tumulong, nabighani sa kumpiyansa ni Arthur. Sa loob-loob niya, nagtaka siya kung paanong ang isang 8 taong gulang ay maaring magdala ng sarili na mas kahanga-hanga pa kaysa sa ilang maharlika. Ipinahayag ni Arthur na wala man siyang pera, may inihanda siyang paraan upang makabawi. Nais niyang tulungan hindi lang ang kanyang nakababatang kapatid na si Eleanor, kundi pati na rin si Lilia, anak ni Vincent, na mapabilis ang kanilang magical awakening. Nabigla si Vincent sa alok, lalo't hindi sila ni Tabitha, ang kanyang asawa, ay hindi marunong sa mahika at hindi nila inaakalang posible ito. Samantala, sa ibang bahagi ng kwento, magkasama sina Eleanor, Lilia, Tabitha, at Alice sa pamimili. Malungkot si Eleanor na hindi sumama si Arthur sa kanila, kaya tinukso siya ni Lilia na tila hindi na siya mahalaga ngayong naroon na muli si Arthur. Sa sobrang biro, naiyak si Eleanor dahilan upang pagalitan si Lilia ni Tabitha. Ipinaliwanag ni Lilia na palagi na lang si Arthur ang bukang bibig ni Eleanor. Nagbiro si Tabitha na baka may crush si Lilia kay Arthur, na agad namang pinabulaanan ni Lilia, sabay sabing si Arthur ay isang weirdo lang na sobrang lakas. Ipinahayag niya ang pagkainggit na siya ay naghihintay pa ring magising bilang isang mage, samantalang si Arthur ay napakalakas na sa kabila ng kabataan nito. Pinayuhan siya ni Alice na huwag ikumpara ang sarili kay Arthur dahil kakaiba talaga ang anak niya. Nagtanong si Lilia kung si Emma Lewin o si Alice ba ang nagsanay kay Arthur, ngunit ikinagulat niyang maliban sa kaunting pagsasanay sa espada, halos wala silang ginawang paggabay sa anak. Naghinala si Tabitha na may mas malalim pang kwento sa likod ng lakas ni Arthur, ngunit ipinaliwanag ni Alice na bagaman alam nilang may mga sikreto ang anak, buo ang kanilang tiwala at handa silang maghintay hanggang sa siya'y maging bukas. Habang abala ang lahat, may isang nakahood na lalaki ang palihim na nanonood sa kanila mula sa malayo. Ilang sandali pa'y nakipagtagpo ito sa isa pang nakahood sa isang madilim na eskinita. Iniulat niya kay Lord Sebastian na hindi nila nakita ang mana beast na kasama ni Arthur sa araw na yon, at may isang mage mula sa Xerus Academy ang itinalaga upang bantayan ang pamilya, kaya't limitado ang kanilang pagkilos. Gayunpaman, nalaman nilang dadalo si Arthur sa anibersaryo ng auction house, isang perpektong pagkakataon para isakatuparan ang kanilang binabalak. Samantala, sa opisina ni Vincent, patuloy ang pagmamasid niya sa hindi maipaliwanag na presensya ni Arthur. Nagpasalamat si Arthur sa tulong at ipinahayag na bukod sa sariling kapatid, layunin din niyang tulungan si Lilia sa pagising ng kanyang mahika, upang magkaroon siya ng pagkakataong makapasok sa Xerus Academy. Labis ang pagkamangha ni Vincent, ngunit batid niyang may malaking potensyal sa batang ito. Nagtapos ang kabanata sa paglalantad ng mabilis na paglago ni Arthur, ang paghangat pag-aalala ng mga taong nakapaligid sa kanya, at ang bantang unti-unting lumalapit, isang senyales ng mas matitinding pagsubok na darating sa kanyang buhay. Sa Kabanata 38 naman ay, patuloy si Arthur sa masigasig na pag-ensayo sa kanyang kwarto, habang nararamdaman ang pagkadismaya dahil kahit anong pilit niya, kaya niyang panatilihin ang kontrol ng teknik ng ilang segundo lamang. Hindi ito sapat para sa kanya. Bumalik ang kanyang isipan sa mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay at kasalukuyang buhay, lalo na ang masakit na pangyayari noong siya ay tumatakbo sa ulan habang hawak ang isang libro at nasaksihan ang trahedya. Ang pagkamatay ng ina sa kanilang ampunan dahil sa tama ng bala. Ang alaala na iyon ang nagbigay ng lakas ng loob kay Arthur. Hindi na siya naghahangad ng paghihiganti, ngayon, ang nais niya ay makamit ang lakas para maprotektahan ang mga mahal niya sa buhay. Sa bigat ng kanyang determinasyon, itinigil niya pansamantala ang pag-ensayo sa gabing iyon nang marinig niyang gumising na muli ang bahay at may mga boses at yapak, lumabas siya ng kanyang kwarto at bumaba sa ibaba. Dito, hinarap siya ni Alice at Tabitha tungkol sa kanyang plano na tulungan si Lilia na magising bilang isang mage. Nag-aalala sila at tila hindi kumbinsido na nagbabala si Alice tungkol sa pagiging sensitibo ng plano, habang si Tabitha naman ay halatang nagagalit at inisip na biro lamang ito. Ngunit tiniyak ni Arthur na seryoso siya, nakipagkasundo na siya kay Vincent Helstia at sabik silang makita ang resulta. Sa sala,
Inilagay ni Arthur ang sarili sa gitna nina Lilia at Eleanor. Hawak ang mga balikat nila habang inihahanda siyang turuan sila ng espesyal na paraan ng paghinga. Ipinaliwanag niya na ang pakiramdam ng mana ay nangyayari sa mabagal at malalalim na paghinga na may eksaktong ritmo, isang kakayahan na maaaring mahirap, ngunit mahalaga upang magising bilang isang mage. Masigasig si Eleanor at sabik, gustong maging malakas tulad ng kuya niya, habang si Lilia ay nag-aalangan ngunit handang sumubo. Maingat silang tinuruan ni Arthur ng mga hakbang sa paghinga, huminga ng malalim sa ilong hanggang sa hindi na makahinga pa, pagkatapos ay isang huling hinga sa bibig, at pagkatapos ay magbuga ng hininga ng paunti-unti ng 15 beses. Madaling naintindihan ni Lilia ang paraan, at hinimok siya ni Arthur na ipikit ang mga mata at mag-isip ng mga magagandang ilaw na lumulutang sa kadiliman. Nang makita ni Eleanor ang mga ilaw, natuwa siya at tinawag itong magaganda. Ngunit nang tumigil siya sa paghinga, nawala ang mga ilaw. Si Lilia naman ay hindi agad nakakita ng mga ilaw kaya nag-alala. Tiniyak siya ni Arthur na normal iyon dahil hindi mga mage ang mga magulang nila, kaya ito ay bago para sa kanila. Nanatiling nagdadalawang isip sina Alice at Tabitha, na nagsabi na ang paggising bilang mage ay dapat nangyari ng natural. Ngunit kumpiyansa si Arthur at ipinaliwanag na dahil sa kakaibang kakayahan niya sa lahat ng elemento. Kaya niyang gabayan ang paggising nila, tulad ng nangyari sa kanya noong 3 taong gulang siya. Itinuro ni Arthur na ipunin ng isip nila ang mga puting ilaw, na parang mga kaibigan na kailangang pagsama-samahin upang maging masaya. Masigasig si Eleanor habang nagsumikap si Lilia, at sa kalaunan, nakita rin ni Lilia ang mga ilaw. Bagamat pagod, natuwa si Arthur sa progreso nila at tiniyak kay Vincent na kahit tatagal ng ilang taon, may magandang tsansa si Lilia na maging mage. Naantig si Tabitha at niyakap si Arthur ng luhaan, nagpapasalamat sa kanya dahil binigyan niya ang anak ng pagkakataong hindi nila naranasan ni Vincent, maging isang mage at makapasok sa Xerus Academy. Umiti si Lilia at kitang-kita ang emosyon ni Vincent. Sa tahimik na sandali, naisip ni Arthur kung paano naging maayos ang kanyang buhay, umaga ay para sa sariling pagsasanay. Hapon ay pagtulong sa kapatid at kay Lilia para sa paggising bilang mage. Kahit sabik siyang tumibay pa, pinapahalagahan niya ang mga sandaling ito, batid na kakaunti na lang ang ganitong kapayapaan. Nagtapos ang kabanata sa pagpapakita ng balanse ni Arthur sa pagitan ng kanyang mga pangarap at ng pagmamahal sa pamilya, na puno ng pag-asa at determinasyon. At dito nagtatapos ang chapter 36 hanggang 38 ng The Beginning After the End. Gusto niyo ba ng chapter 30? Mag-comment na sa baba. Ang video nga pala ay requested Yuri Naruto Uzumaki si Tatloyi. Maraming salamat sa suporta mga ka-TV, hanggang sa susunod, paalam.